mga babyhan, it's me, ang inyong mamihan. Welcome back to my YouTube channel for today's video. Isa rin ba kayo sa mga nahihirapan gamitin ang mobile phone para sa online class? Can afford mong bumili ng PC or laptop dahil tayo ngayon ay gipit-gipit at kailangan magtipid-tipid. Well, mga babyhan, worry no more kasi pwede nyo naman ang gawing parang PC ang inyong mobile phone. At yan ang ituturo ko sa inyo for today's video. So, ayan mga babyhan, nandito na ako ngayon sa working space ng aking ina kung saan siya nag-online class. And ito rin yung cellphone na ginagamit niya sa pag-online class. So, ngayon nandito ako ngayon sa Google Docs. Ayan. As you can see, ang hirap talaga kapag cellphone ang gamit. Isipin na lang natin yung Google Docs is sa Meet. Ayan yung isa sa mga disadvantages kapag cellphone ang gamit. Pag magta-type ka, syempre, kailangan kang dudot-dot sa screen. Diba? Sobrang hirap pag magta-type ka ng ganang position. Tapos, yung anak ko, minsan, pagka nasa stand yung cellphone, tumataob. So, kailangan niyang kapitan and then nabablock yung camera. Nabablock yung camera kasi kailangan nakabukas ang cam para na monitor ng teacher kung anong ginagawa ng student. So, yun yung mga disadvantages kapag yung cellphone ang gamit. Tapos, ayan, isa pa, medyo lumiliit yung screen kasi nagpa-pop out yung keyboard kung saan ka magta-type. So, unlike sa PC, di ba, meron kang keyboard, tapos meron kang monitor, makikita mo yung full view nung Meet or nung ginagawa mo. So, ayan, sa cellphone, pwede naman kayo mag-download kung ano yung mga nasa PC, like Google Docs, Microsoft Word. Pwede na rin kayo nun mag-download sa cellphone, basta malaki yung internal memory or internal storage ng inyong cellphone. Ayan, sa aking anak, ang ginagamit niya is Google Docs. Mga bibihan, napaka-importante ng Google Drive and Google Docs sa mga nag-online class kasi kahit anong i-edit yung activity sa Google Docs, kahit mawalan ng wifi, mawalan ng kuryente, automatic nakasave na yon. So, ayun na nga mga babyhan, ayan yung mga disadvantages kapag cellphone yung gamit. So, struggle is real. So, ngayon, pwede naman na tayo mag-download ko ano yung mga nasa PC. Ang tawag na nga lang sa kanya pag nasa cellphone is apps. Pwede na nating i-download yung mga corresponding apps kagaya ng Google Drive, Google Docs, Microsoft Word. Tapos ngayon, ang gagawin natin is, para ma-turn natin siya into PC, syempre ano ba yung mga kailangan natin? Pag tayo ay magse-set up ng PC, so ayan, kailangan natin ng keyboard, of course, and kailangan natin ng mouse. So, kagandahan dito, hindi na natin kailangan ng CPU. So, tipid-tipid talaga. Etong keyboard ay nabili ko sa Lazada worth 250 pesos. Kung sa quality matibay siya and matagal malobat. Mabilis siya i-charge pero matagal malobat. Magagamit mo ng 1 week. And ito yung mouse. Ayan, wireless mouse. Yung ating keyboard is Bluetooth. Tapos, itong ating mouse is wireless. Nabili ko yan ng 150 pesos sa Lazada. Kasama na rin ang shipping fee doon. Sa 250 at 150. So, ayan. Ang magsisilbing monitor natin is yung ating cellphone. Yun yung ating magiging monitor. Ayan. I-place lang natin dyan ang ating monitor. Kasi yung wireless mouse natin ay may USB, tapos lalagyan lang natin siya ng battery, tapos ayan, i-on na natin ngayon ang ating keyboard. Simulan na natin, ayan, kukolect natin sa Bluetooth. So, ayan, nag-connect na siya. As you can see, wala na nag-pop out na keyboard. So, ayan ang advantage kapag ka nasa PC ka or laptop, diba? Makikita mo yung clear view nung ginagawa mo. So, see? Ayan, tapos doon ka na magta-type, naka-steady na yung camera, hindi na kailangan galawin, kasi nga, dito ka na sa keyboard magta-type. Ayan, so mabilis ka na makakapag-type.
So ngayon, mabilis ka na makakapag-type pero kailangan mo pa rin mag-dot sa screen. Kapag pipili ka ng font, pipili ka ng yung i-edit mo, or halimbawa nasa Google Meet ka, i-on off mo yung mic, tapos pupunta sa comment section. So diyan naman papasok yung ating mouse. So, ang tanong, pwede bang lagyan ang cellphone ng mouse? Oo naman mga bibihan, kayang-kaya natin lagyan yan. Kailangan lang natin ng, USB port. Ayan. Yan ang kailangan natin, mga bibihan. So, makakabili din kayo sa Lazada. So, inilagay ko na yung USB nung mouse dun sa USB port. Tapos, isinaksa ko na siya dun sa charging pin. Ayan. Tapos, ngayon, pupunta lang kayo sa settings. Ayan ang ating settings. Yan. Yan. Additional settings. Ayan. Sa Android to. Tapos ayan. OTG connection. Tapos, i-on nyo lang yung switch. Ayan. Pagka-on ng switch ng mouse, wala. Meron ka ng mouse. So, ayan. Balik na tayo dun sa ating untitled docs. Ayan. Medyo naligaw pa. Pwede nyo naman ang pindutin nyo doon mga babyhan. Pag may mouse na kayo, pwede na kahit anong pindutin nyo sa cellphone nyo. So, ayan. Yan, inurong lang ng konti para makita naman si mouse. So, ayan, stable na. Hindi nyo na kailangan galawin yung inyong cellphone. Para na siyang monitor na may built-in camera. Pwede na kayong mag-type ng kahit ano. And, ayan, meron na din kayong mouse. Easy, di ba? Budget friendly, hindi pa kayo gagastos ng 1,000 to 500 pesos. Makukumpleto nyo ng mga bibihan yan para meron na kayong perfect setup para sa inyong online class. So, see, ayan. Pwede nyo gawin lahat. So, ito, titignan natin ngayon. Kung merong assignment ng aking baby. So, ayan. Punta kayo sa browser, tapos pwede nyo siyang i-desktop site. So, eto na yung aking Google Classroom ng aking anak. Tingnan lang natin. Tingnan lang natin saglit kung meron siyang assignment. So, ayan, naka-desktop site na siya. Yung Google Classroom. Diba? Para na kayong naka-PC. Naka-laptop. Diba? Tapos may camera. Mas malinaw pa ang camera ng phone. Diba? Ayan, punta tayo sa to-do. So, ayan, meron siyang assignment. Pati yung mga back ng phone ha, napipindot din siya ng mouse, yung pag-back, lahat. So mga bibihan, i-scroll down din siya ha, gamit ng pang-scroll down ng mouse, yung bilog dyan sa gitna. So ayan, there you have it, diba? Easy, budget friendly. There you have it, cellphone turned into PC setup. Very easy. So, ayun mga bibihan, nakita niyo naman kung paano natin na-transform yung ating simpleng cellphone, simpleng mobile phone, kung paano natin siya na-transform through a PC. Siyempre, naging monitor yung ating cellphone, tapos bumili lang tayo ng Bluetooth keyboard na nagkakahalaga ng 250 to be exact, kasama ang shipping fee, mga bibihan, I'm sure of it. Tapos, yung mouse is 150, kasama na din yung shipping fee, tapos yung mousepad is 60 pesos mga bibihan, diba? Saan ka pa? Budget na yan. So, pinag-ipunan ko siya. Isa-isa ko siyang binibili. Gada sahod. Siyempre, aking set katapusan. Isa-isa ko siyang binibili hanggang makompleto. Diba? Ano ba naman yung bawasin muna natin yung 250, 150, 60 pesos, diba? Para makabuo tayo ng mas maayos na setup para sa ating online class. So, ngayon mga bibihan, ang bago ko naman binili sa Lazada girl. So, ang bago ko naman inatikha ngayon is yung headset. Siyempre, para makomplete yung ating magandang experience sa ating online class, siyempre, kailangan din natin yung headset, mga bibihan. Headset or earphones. So, ito yung dati kong headset na ginagamit. Ayan. So, ano ba yung mga disadvantage nito, mga bibihan? So, ipapasok siya. Wala namang problema sa paggamit ng gatong headset. Diba? Tipid-tipid nga tayo eh. Hindi natin kailangan maging maarte. Well, ang disadvantage lang nito is, diba, kailangan mong hawakan yung mouthpiece. Pag sasagot ka, ang paghawak ng mouthpiece, nagkikreate siya ng iba-ibang tunog na naririnig din ng buong klase pagka nasa ano ka, or ng kausap mo. Tapos pag ilalapit mo siya, syempre yung hininga mo minsan, na ano na kapag yung hindi proper yung paghawak mo ng mic. Diba? Tapos pag nakaganito naman siya, nakabitin-bitin lang, mga bibihan. Minsan mahina yung dating mo dun sa kausap mo. So, yun yung mga disadvantages ng ganitong headset. Kaya yung iba, bumibili ngayon ng mga cute-cute na napakalaking mga headset, di ba? Yung may mga sungay-sungay pa, tsaka mga umiilaw-ilaw. Tapos, yung mic nila is naka-fix na. So, andito na siya sa gilid, malilis yung
rinig ng hininga mo kasi andito lang sa gilid. Tapos, hindi mo na nga siya kailangan hawakan. So, less sa paggawa ng mga ingay-ingay. Diba? Kagaya nito. Well, mga bibi natin na-discover ko nga sa Lazada. Ayan. I-open ko. Ayan. Tada! Ito yung aking bagong bili. So, iniisa-isa ko talaga siya. So, ito mga baby. Tada! Earphones din siya. So, ano naman ang disadvantage nito kagaya dun sa isang earphone? Advantage, girl, ha? Advantage. Sorry, mali lang. Mga baby. Nahanap po ng mga sundo natin. Meron na siyang fixed mic. Ayan. Diba, mas mukha ka ng Shala. Kabit natin siya. Ayan. Diba? Mas mukha ka ng Shala. So, ito yung advantage niya kaysa sa ganitong earphone. So, ayan. Meron na siyang fixed mic. Hindi na masyadong maririnig yung hininga mo. And, hindi mo na rin siya kailangan hawakan. So, wala na masyadong madidistribute na kung ano-anong ingay na parang mga kumakaluskos dun sa kausap mo or dun sa audio ng beat ng classroom nyo. Tapos, meron siyang case na ganito. Ayan. Tapos, ito yung meron pa siyang mga free na ganito. Kung mawala yung ito or kaya ito. Kasi natatanggal to. Kung mawala, meron kang pamalit. So, this worth mga 149 pero hindi pa kasama yung shipping fee. So, may shipping fee pa siya ngayon. 30 pesos lang yung shipping fee nito eh. So, hindi pa siya pumatak ng 200. Basta ito ay 149 mga bibiyan. So, ayan, diba? Pack na pack. Doon sa setup natin kanina na ating mobile phone. Tapos, na ginawa natin, in-upgrade natin na para siyang style na PC. Tapos, itong headset. So, diba? Perfect! Pack na ang inyong online class. Na super budget friendly. At kung tatanungin nyo naman ako sa audio nito, mga bibihan ha, na-testing ko na siya. Yan, makikita nyo dyan, Mimi, kung gaano kaganda yung audio nito. So, ano naman ang advantage nito dun sa malaking earphones na meron din ganito na fixed na mic. So, ang advantage naman nito is kung makikita nyo, diba? Napakaliit na lang. Pwede nyo siyang isingit kahit saan, pwede nyo siyang dalhin kahit saan, diba, mga bibihan? Unlike ng malaking earphones, diba, takaw space, ito, less space. So, ayan. Shala pa. Diba? Ganda lang. So, sa audio nito, tinesting ko na ito, mga bibihan. Ang ganda ng sounds niya, ayan. Pack na pack yung mic. So, ayan o. Ayan yung video nung pag-testing ka ng audio nito. Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything? Look at this trove, treasures untold. How many wonders can one have and hold? Looking around here, you think she's got everything. I've got gadgets and gizmos of bling. I've got goose and woods is galore. You wanna think in a box? I could swim, but who cares? No big deal. I want more. I wanna be bird. So, ayun na nga mga bibihan. Kahit wala tayong budget, pambili ng PC, ng laptop, 'di ba? We can find ways, 'di ba? Na hindi tayo masyadong gagastos ng napakamahal. So uti-utiin lang natin yung pagbili kung talagang hindi natin kailangan mabili siya lahat. So wala pang 500 lahat yung items na napamili ko. Sa keyboard, 250, sa mouse 150, tapos 60 yung mousepad, tapos itong headset. Basta hindi siya lalagpas ng 1,000. 'Di ba? Compare kung bibili ka ng PC. 'Di ba? Napakamahal ng PC, napakamahal din ng laptop. Pero ito na ang mas magandang solusyon. 'Di ba? Sosyal, 'di ba? Mukha tayong ano na din, no? Sosyal. Pero in budget friendly type. So, ganun tayong mga Pinoy, di ba? So, there you have it, mga babyhan. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to give this video a thumbs up. And don't forget to subscribe and click the notification bell button para maging updated ka sa mga darating ko pang video. And sana natulungan ko kayo ng malaki, mga babyhan. Thank you!